Ako po si William Moore Camilang Jr., 55 taong gulang. PWD, Person with Disability, Brain Aneurysm, survivor na sa loob ng 7 taon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa aking buhay. Ang buhay ko at ang buhay na iyong kapamilya, kamag-anak, kakilala na nakaupo sa wheelchair o hindi man nakaupo sa wheelchair, pero meron siyang pinagdadaanan sa buhay sa aspekto ng pisikal, emosyonal, at iba pa. Ang buhay namin, ang buhay ko ay hindi beautiful. Hindi siya maganda. Ang buhay ko ay hindi easy. Hindi madali. Hindi kami nakahiga sa bed of roses. Sapagkat tunay na mahirap ang buhay namin. Ang buhay ko. Ako, kami, ay nasa labanan araw-araw. Laban sa depression, sobrang kalungkutan na gusto na naming mamatay. Laban sa piti, awa sa sarili. Laban sa takot. Takot kaming maiwan. Takot kaming mawalan ng tao nagmamahal sa amin. Laban sa kabalisahan, worry. Laban sa kakulangan ng pag-asa, lack of hope. At higit sa lahat, laban sa kamatayan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sapagkat hindi niya ako iniwan sa loob ng 7 taon na. Ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At ang kanyang biyaya sa aking buhay ay sufficient. Hindi lamang sufficient, kundi ang kanyang biyaya sa aking buhay ay abundant. Masagana ang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Akala nyo ang buhay namin ay madali dahil kami nakaupo sa wheelchair. Akala nyo lang madali, pero hindi madali. Kung nakikita niyo akong kumakanta, nagbabahagi ng salita ng Diyos, iyon ang tulong ng Diyos sa akin upang aking malabanan ang aking pinagdadaanan. Ito ang paraan ng Diyos upang ako magtagumpay laban sa depression, sa pity, worries, takot, lack of self-confidence, lack of hope, at laban sa kamatayan. Ang biyaya ng Diyos ay tunay na sapat para sa akin, para sa iyo, kaibigan na katulad ko. Hindi man siya nakaupo sa wheelchair, subalit siya ay merong pinagdadaanan seryoso. Siya ay bigo, siya ay sawi sapagkat siya ay nalugi. Siya ay iniwan ng kanyang boyfriend, girlfriend, asawa, at lahat na ay meron siyang pinagdadaanan. Mahirap sa kanyang buhay. At ang simple o maliit na kindness, kabaitan, ay makatutulong sa akin, sa kanila upang kami guminhawa sa buhay, upang kami lumakas, upang kami ngumiti, upang kami magkaroon ng pag-asa sa buhay. Ang Panginoon Diyos ay hindi na bababa upang kami lapitan at bigyan ng pag-asa. Siya ay gumagamit ng instrumento ng daluyan ng kanyang
pag-asa, ng lakas, ng tapang ng loob, at siya ay gumagamit ng taong katulad mo upang kami palakasin. Kaya nga, kapag merong bumibisita sa akin, ang aking loob ay lumalakas. Ako ay tumatapang sa pagharap sa mga pagsubok sa aking buhay. Ako'y nagkakaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang salita, ng presensya ng kanyang mga anak. Kaya, kaibigan, kung meron kang kapamilya, kasama sa loob ng bahay, kung meron kang kapitbahay, kung meron kang kakilala na may pinagdadaanan sa buhay, I suggest, make time to visit that person upang siya ay lumakas, upang siya ay lumigaya, upang siya ay magkaroon ng pag-asa sa kanyang buhay. By God's grace, by His presence, by His word, be an instrument of God's presence, of God's blessings, of God's grace. God bless.